Eto, simulan natin. Simulan natin sa litratong ito. Sa Facebook, ito mismo, nakuha ko ha. Oh, ito, malaswa itong picture na to. Oh, itong picture ni Abalos. Oh, sa Facebook ni Abalos ko to nakuha. Okay? Kayo po, tatanungin ko kayo. Ha? Saan po nagkaparehas si Abalos at itong mamang nakapula? Oo. Ito ay nasa pamilyang Marcos. Okay? Sige. Ilagay nyo dyan, ha? Ilagay nyo sa comment section at sa susunod na vlog ko, babasahin ko yung mga komentaryo nyo. Yung unang mga 20 maglalagay dyan ng komentaryo. Oo. Na patungkol sa litratong ito. Babasahin natin sa susunod na vlog, ha? Okay? Ang tanong, ano ang pinagkaparehas nila? Saan sila magkamuka? Sige. Tanong ko sa inyo, ha? Okay? Sagutin nyo, ha? Sige, babasahin ko yan. Tungo naman tayo dito sa ating topic, yung speech ni PRRD. Pakinggan po natin at meron po akong gustong liwanagin dito. Itong paghahamon ni PRRD at pagtawag niya ng ulol kay BBM. Ang sarap isigaw yan. Totoo. Duterte. Alam nyo sa mga rally yan, at pag kami naiimbitahan magsalita doon sa mga campaign ni Pastor Kibuloy, yan talaga lagi namin sinisigaw, Duterte. Alam nyo, sa lahat ng kumakandidato ngayon sa senatorial balls, si Pastor Kibuloy ang pinakamalapit kay PRRD. Hindi niya iniwan si PRRD, ha? Hindi. Kaya nga siya nakakulong ngayon dahil hindi niya iniwan to si PRRD. Pero eto, sige, pag-usapan natin itong speech ni PRRD. Alam mo kung ako ang durugista, kung may gano'n ako. Alam mo, napanood ko ng buo yung speech ni PRRD. Kayo ba, napanood nyo yung buong speech ni BBM? Nakakatamad yung kay BBM, no? I'm sure, pati kayo mga bashers, talagang halos hirap kayong panuurin yung speech ni BBM. Si PRRD, hindi. Talagang hanggang huli, ang sarap pakinggan. Umamin kayo, mga bashers. Plastic nyo, di ba? Pati nga yung mga vloggers, sigurado, buhay na naman ang channel nila. Humina kasi channel ng mga timbangagers, bakit? Kasi alam mo na, mahinang nila lang yung kanilang amo. Di ba? So humina yung mga vlogs ng mga yon. Pero buhay na naman sila ngayon kasi pag-uusapan nila si PRRD, titirahin na naman si PRRD. Ganyan po ang Duterte. Pag nagsalita, balita. Pag si BBM nagsalita, kalat. At bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung baski yung mga pulis, pati military, medyo, sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya Meron isang presidente na talagang bangag. Yun! Inulit muli, ha? Ito, malaman to sinabi niya. May isang presidente bangag. Okay? Coach Oli, bakit malaman? Dati niya nang sinabi. Tatandaan po natin, this is campaign period. At yung pagbanggit ni PRRD na ganyan, ay may ibig sabihin yan. Yan ay paghahamon. Indirectly, ulit, kay Marcos ng drug test. Hahamunin kita ng drug test, pati ang partido mo. Kaya nga ako ay even there, Tito Soto and Lacson. Di ba nagpa-drug test kayo noon? Nung tumakbo kayo ng 2022? Nagpa-drug test kayo, di ba? Bakit? Dahil gusto nyo sabihin kayo ay hindi addict.
at merong addict dyan na tumatakbo, or sa tingin ninyo, mali ang tumatakbong presidente or kung sino mang politiko na addict, kaya kayo nagpa-drug test, Tito Soto at Lacson. Bakit ngayon hindi kayo makapagpa-drug test? Baka ma-offend si Marcos? Diretsahan na po. Ako hindi naniniwalang addict kayo. Kaya lang kasi may mga, yan yung tanong ko kay kay Busita Ako naniniwala hindi ka addict. Kaya tinanong ko siya kung patungkol sa drug test, kung willing siya magpa-drug test. Sabi niya, yes. Sabi ni Busita, kahit 2 beses pa, bukas na Bakit? Yung iba kasi, hindi naman addict, takot magpa-drug test or hindi willing magpa-drug test. Bakit? Ma-o-offend si Marcos. Ma-o-offend si Tambaluslos. Di ba? Kaya ito, paghahamon itong binabanggit ni PRRD na ito, na drug test. Alam mo, may mga komentaryo ako nababasa, sabi ng mga trolls, mga walang utak talagang itong trolls na ito. Anong sabi nila? Bakit? Si PRRD nga, hinamon ng bukasan ng ng bangko, yung privacy law, isabit niya na pwede niyang willing siyang ipabuksan yung kanyang bangko. O bakit? Tinanggap ba niya hamon? Anong sagot ko? Oo, tinanggap niya hamon. Kaya lang, pag maghahamon ka, dapat 2 kayo. Sabi niya, sige, bubuksan ko yung bangko ko. Lahat kayong Quadcom, buksan nyo rin ang bangko nyo. Di ba naduwag ang Quadcom? Pumayag ba sila? Eto si PRRD, ang hamon niyang yan, sabi niya, 2 tayo sa harap sa luneta, magpa-drug test tayong 2. Pero yung ngayon, mabigat yan. Ibig sabihin, Marcos, indirectly, maaring hindi niya dinediretso, pero ganyan ang ibig sabihin niyan sa aking palagay. This is campaign period. At ito ay sagot doon sa sinabi mong suka. Sinagot ka. Pero in fairness, ayaw niya ma-offend yung mga senador. Pero sinasabi niya, Marcos, 2 tayo magpa-drug test. Isama mo yung mga senatoriables mo. Tito Soto, Pacquiao, Lacson, Lito Lapid, Abalos, Aimee. Nanlalaki mata ko sa inyo. Kayo ba adik? Simpleng tanong. Ang tagal na kayong dinidir ni PRRD Marcos. Bakit ba duwag ka sa drug test? Kung hindi ka adik. Ngayon, kung adik ka, bumaba ka dyan sa pwesto mo. Hindi ka karapat-dapat dyan. Pero kung hindi ka adik, patunayan mo. Ang tagal na nitong issue na to. Hindi kami talaga papayag. Ako mismo sasabihin ko sa inyo, pag may adik dito sa PDP, bibirahin ko at hindi sasabihin ko wag niyong iboto. Hindi maganda ang may adik na opisyal. Anong nangyayari ngayon? Kaya ang gulo sa kalsada. Bakit namamayagpag na naman ang drug lords? Gusto nyo ba yan? Marcos, harap-harapan, tinatawag ka na ng bangago. Wala kang magawa. Wala kang reaksyon. Anong reaksyon mo? Pinabili ng suka? Itong pinabili ng suka, kahit sabihan mo kami mga vloggers na pinabili ng suka, kami hindi takot sa drug test. At kami, suka ang binibili. Kayo, pulburon. Patunayan nyo hindi kayo adik. Pero hanggat hindi nyo pinapatunayan yan, kung kami tinatawag ninyo parang pinabili ng suka, tatawagin namin kayong team bangagers. Type mo, derechahan. Dahil wala kayong para magpa-drug test. At yung mga alipores mong kandidato, hindi ka naman sabihan. Bakit kayo team alyansa? Yung partido mo, ayaw nyo magpa-drug test? Gina. Hindi naman buang
Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, Tinawag ka ng ulol, tinawag ka pang bangag, wala ka namang magawa. Ayaw mong patunayan. kung maybe constant use of heroin, aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Para sinabi niya, pagdating mo ng 80, inutil ka na, Marcos. Ha? Paralisado ka na. O wala ka na sa katinuan. Bakit droga? Tinatawag ka ng bangag, tinatawag ka ng adik, ano? Ha? Tama to si PRRD. Long term po yan. At ang isang kasalanan, ako naniniwala ko long term yan. At hindi lang sa buhay mo. Nag-overspill yan. Nag-spill over pala sa mga anak. Bibigyan ko kayo halimbawa. Of course, there is always an exception to the rule. Hindi parate. Ang sinasabi ko lang, kadalasan ganito. Tingnan ninyo. Pag ang tatay adik, ang anak adik, tuloy-tuloy yan through the generation until such time merong kumat. Sabi nung apo, ayaw ko na. Nakita ko na ang pagkakamali at problema ng pag-aadik. Babalik ako sa Diyos. Doon pa lang mai-stop. Pero sumpa yan. Pansinin nyo, ang magnanakaw ang tatay, ang anak magnanakaw din. Long term lahat. Ang kasalanan po, long term. Umaapaw sa pamilya. Hindi lagi. Pero mas madalas, ganyan po ang nangyayari. You observe it. Kaya hindi po maganda yung drugs. Ang masama nito, di bali sana kung sa pamilya mo. Ang epekto ng drugs, nang-re-rape yan. Meron ako narinig na kwento. Even yung kapatid, ni-rape ng tropa. Yung anak, nire-rape ng adik. Ganyan po katindi yan. Tapos Marcos, tahimik ka. Tapos kayo mga senator, ikaw, Pacquiao, asan ang yagballs mo? Tinawag mo magnanakaw si Marcos, ngayon andyan ka. Bakit hindi mo singilin yung mga ninakaw ni Marcos? Ngayon sip-sip ka dyan. Ano ba talaga to? Kaya mga ganitong politiko, hindi nyo na dapat pinagkakatiwalaan yan. Alam mo, ngayon lang ako magsasalita ng vote straight sa isang partido. Ay, di. Pag tinignan mo talaga naman ang quality nitong mga partido, andyan ako kanina. Iba yung quality nito, ha? Aral tong mga ito. May utak. Alam mo, sinasabi nila sa comment section, i-address lang natin ito mabuti, ha? Kasi itong mga trolls, wala talagang utak. Etong mga vlogger siguro, mga trolls ni Marcos at saka ni Tamba, ay walang utak eh. Parang ang sinasabi nila, ay, triggered sila. Sinabi lang ng pinabili ng suka o parang nagtitinda ng suka. Naggagalaitin na. Pero kung kayo magsalita, ang lakas nyo magsalita kay BBM, hindi naman napipikon. Tanga! Hindi po mura yun. Alam mo bakit? Hindi triggered. Bigyan ko kayo ng halimbawa. I-compare ninyo. Compare nyong mabuti. Yung speech ni Marcos at yung speech ni Duterte. Sino mas stress? Sino mas mukhang triggered? Sino mas mukhang matanda? Sino mas mukhang pikon? Si Duterte naglalaro lang eh.
Triggered? Tanungin ko kayo mga bashers na manunood kay Coach Oli. Sino doon sa mga nag-speech sa proclamation? Sino mukhang triggered? Sige? Kayo din, lagay nyo sino mukhang triggered. Kami pa napipikon, hindi. Sasagot kami. Ang sabi nga lang namin, Marcos, ginusto mo yan. Pero walang iyakan. Walang patawag sa tuwadcom. O dyan sa tricom, dyan sa threesome, kung ano man ang tawag nila dyan. Walang pikunan, walang iyakan. Kasi Marcos, yung binanggit mong ganyan, pumunta ka sa teritoryo ng vloggers. Iyakin ka pa man din. Hindi mo kayang lumaban eh. Ngayon nga, bumawi ka na eh. Mamaya papakita ko sa iyo yung bawi ng grupo mo. Ngayon pa lang daduwag na kayo eh. Papakita ko yan. Pumunta ka dyan sa teritoryo ni PRRD asaran. Hindi po kami napikon, hindi po kami triggered. Sabi ko nga, taka siya talaga. Kung ako talaga political strategist ni Marcos o advisor, hindi ko pagsasalitain si Marcos dahil puro mali. Dapat, kung mautak ka, dadalin mo yung isang laban doon sa teritoryo, alam mong malakas ka. Saan? Sa droga. Saan malakas si Marcos? Hindi ko alam kung saan siya malakas. Wala akong maisip. Pero dadaanan sa insulto, asaran, hindi ka manamano sa Duterte. Iiyak ka. Promise, iiyak ka. Sino mukhang triggered? Si BP Sara nga pa TikTok pa. Parang nasa Japan pa nga ngayon. Namamasyal. Si Marcos, nangingiwi na. Napapraning. Sino mukhang triggered? Sige nga, pakikalat nyo sa mga bashers. Sino mukhang triggered? Sino mukhang pikon kami o sila? Hello?